Wala raw dapat ang makakita nito. Kaso nakuha ng drone, nakuhanan ng drone. Mga tol, no? Walang maniniwala dito, sabing ganon. Ano to? Medyo mystery to mula kay SIA, mga kapatid. Syempre, bago natin ito simulan, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mga tol. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa iba't ibang mga topic, iba't ibang mga issue dito sa internet, mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong upload na tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Para sa maraming tao, ang mga drones ay nanatiling laruan na maaring ilipad sa kalangitan at kontrolin para sa aliwan. Ngunit sa katotohanan, ang mga maniobra na kagamitan ay naging isang mahalagang bahagi ng modernong lipunan at siyensya na tumutulong sa pagpapapalit-palit ng apoy, operasyon ng paghahanap at pagliligtas at pagsubaybay sa mga misteryosong mga pangyayari. Kung mayroon ka pa ring duda sa kanilang kahusayan, ang video na ito ay tutulong upang pawiin ang iyong mga pag-aalinlangan. Naway masihan ka sa panonood, kaibigan. Ako gusto ko rin ng drone eh. Ang pangunahing layunin ng mga wind turbine ay gawing elektrisidad ang enerhiyang kinetics ng hangin. Para sa ilang mga mapang-ahas, ang mga teknikal na strukturang ito ay nagiging isa pang paraan upang makuha ang isang patak ng adrenaline. Narito ang isa sa kanila. Pag nakakita talaga ako ng wind turbine, naaalala ko lagi si Pinoy. Paano kung walang hangin? Yung presidente, no? Nagpasya ang may-ari ng drone na masuri ng mas malapitan kung paano tignan ang mga wind turbine mula sa itaas. Natuwa siya nang makita niya na may isang tao na nakahiga sa ilalim ng nalalambot na sinag ng araw sa tuktok nito. Nararapat lamang natandaan na ang taas ng windmill na ito ay 100 meters na katumbas ng isang gusali na may 37 na palapag. Ginagawa mo dyan? Ngunit wala namang anumang kasuotang pangkaligtasan ang taong nagpapahinga doon. Nakakatakot isipin kung ano ang maaring mangyari sa kanya kung siya ay masadlak sa kapahamakan. Ang pangalan ng mapanagumpay ay hindi alam ng may akda ng video. Maaring isang manggagawa sa pagme-maintain ng wind turbine na nagpasya ng magpahinga ng sandali sa gitna ng kanyang mapanuring trabaho. Wow, ayos Sa naman. Uruguay, may lokal na atraksyon na tinatawag na ship graveyard. Ayos yun. Palagay ko doon ang daan nun sa parang pintong pabukas doon ang daan nun. Isipan niya lang siguro, total wala naman makakakita sa akin dito eh. Dito muna ako magmuni-muni habang nagsa-sunbathing. Kaso nakita siya ng drone eh. Ngayon ay inanyahan kita na mas mapansin ito at syempre ang ating pangunahing gabay para sa segmentong ito ay isang drone. Ang ship graveyard ay naging isang repositoryo para sa maraming mahalagang exhibit na natagpuan sa tubig ng baybayin ng La Plata at Karagatang Atlantiko. Noong ika-16 na siglo, ang baybayin ng La Plata ay bahagi ng isang abalang ruta ng kalakalan. Ang mga Spanish galleons na puno ng ginto ay dumaraan sa baybayin noong panahon iyon. Dahil sa matinding bagyo at pag-atake ng mga pirata, ilang barko mula sa panahong iyon ang bumagsak sa kalapit bayan at nanatiling nakatanim sa ilalim ng karagatan ng Uruguay hanggang sa kasalukuyan. Kasama sa mga exhibit sa ship graveyard sa Uruguay ay ang barkong puno ng ginto at pilak ng mga barya, mga bangka ng pangingisda at marami pang ibang sasakyan na nakaranas ng puwersa ng kalikasan sa riyon na ito. At sa tulong ng mga drones, bawat isa sa inyo ay maaring makakita sa kanila mula sa kaginhawaan ng inyong mga tahanan. Hindi ganun kalayo sa ating mga panahon ang mga taong nawawala sa kalikasan na halos walang pag-asa na matagpuan. Kung ikukumpara sa mga helicopter, mas maliksi ang mga drones at hindi rin kailangan ng malaking gastos para sa pagpapalipad nito. Kahit ang mga drones ay naging isang mahalagang kagamitan para sa mga kupunan ng paghahanap at pagliligtas. Noong 2017, 2 turista at isang golden retriever ang nawawala sa hiking trail sa Pike National Forest sa Colorado. Nagawang tumawag ang mga takot na individual ng tulong, ngunit wala silang kaalaman kung saan sila naroroon. At dahil sa drone, agad pagkatapos ng tawag ng nakita turista sa 911, napagpasyahan na hanapin ang mga ito sa kagubatan kung saan sila maaring naroroon. Sa tulong ng drone, natagpuan ang mga nawawalang individual
2 oras Galing. matapos silang humiling ng tulong. Narito ang isa pang halimbawa kung paano ang mga drone ay epektibong tumutulong sa mga paghahanap. Sa Norfolk County, isang dachshund ang nawala habang naglalakad kasama ang kanyang may-ari. Ang mga drone rin ay ginamit sa paghahanap sa aso at natagpuan ito matapos ang 2 araw. Wow. Nalaman na bumagsak ito mula sa isang bangin habang kinukuhan ng litrato ang karagatan. Ang dachshund ay natagpuan na buhay sa isang maliit na pampang na bato. Kung hindi dahil sa tulong ng drone, malamang na hindi ito matatagpuan. Sa Timog Sudan, sa lungsod ng Nile Valley. So ang drone kasi talaga, no, nagsimula yung mga lalo na yung commercial drone na, no, simula sila sa talaga sa parang filmmaking din no. Pagkuha ng mga magagandang video. Pero alam ko meron tong dapat daw meron kang permit nito kung magpapalipad ka. So sa aeronautics ata. Basta alam ko may ganung permit no. Pero ngayon ang dami na talaga na itutulong ng drone no sa paghahanap, sa mga ganitong discoveries no. Ang galing. Kaso mahal kasi ng drone no. Matatagpuan ang malawakang marais ng Sud. Ito ang pinakamalaking freshwater wetland sa buong mundo na sumasakop sa isang lugar na may 57,000 square kilometers. Ang marais ay umaabot ng 500 kilometers mula hilaga hanggang timog at mahigit 200 kilometers mula silangan hanggang kanluran. Kilala ang Sud sa mayamang flora at fauna nito. Ito ay tahanan ng mga halos 400 uri ng mga ibon at 100 uri ng mga hayop. Maraming iba't ibang uri ng halaman ang tumutubo dito. Sa kabila ng kahalayan, may mga tao rin na naninirahan dito. Dahil sa tulong ng mga drones, ang mga scientifico ay nakapag-obserba sa kultura at pamumuhay ng tribu ng Nuer na naninirahan sa mga kondisyong tila hindi ka nais-nais. Discoveries, di ba? Natuklasan na ang mga tao dito ay hindi nararamdaman ang pagkakabukod mula sa mundo. Nangangaso, nag-aalaga ng hayop at nagbubugid sila. Bumubuo sila ng mga bundok-bundok na tahanan na may mga bubong na hugis kuno at pader na gawa ng mga sanga, clay, tae at dayami. Dahil sa mataas na kahalayan, kailangan nilang buhayin ang kanilang mga tahanan kada 5 o 6 na taon. Tunay nga maselan mamuhay sa mga islet sa Sud. Kahit nga sa makabagong panahon natin, modern era mga kapatid, sa panahon natin ngayon, meron pa rin talagang mga napag-iiwanan no. Ito yung mga taong bumukod talaga Nasa parehong mundo tayo pero lumayo sila Naging sila primitive, naging primitido pa rin yung pamumuhay nila no. Ganon din siguro nung unang panahon no, habang merong umuusad, nagiging sibilisado na, merong humihiwalay no. Kaya minsan nagugulo yung mga scientists natin, bakit may mga ganitong tao, bakit may mga ganyan. Iba na mga nahuhukay na mga buto. Dahil maraming buhaya dito at maaring magsabog ang mga parte ng halamanan na marais anumang oras. Sa mga pagkakataong ito, ang mga drone ay nagiging sandigan natin upang makita ang mga bagay na mahirap maabot at kung minsan ay nakatago sa ating paningin. Ngayon inanyayaan kita sa isang maikling paglalakbay sa California, ghost town ng Bodie. Na-access ito sa pamagitan ng video na kinunan ng isang drone. Itinatag ang Bodie noong gold rush ng mga dekada 1860. Ang founder nito ay si William Bodie na natuklasan ang malaking deposito ng ginto dito. Wow. Ngunit agad na namatay sa isang bagyo ng niebe. Noong mga panahong iyon, umunlad ang bayan hanggang sa taong 1976. Naging pangalawa itong pinakamalakas na industrial na lungsod sa estado. Maraming mga salon at iba't ibang lugar ng libingan ang naglipa sa bayan. May sariling istasyon ng riles, makina ng pagprint at paaralan ang bayan. Gayon din naging kilala ang Bodie sa mataas nitong antas ng krimen. Ngunit unti-unti itong nawala sa pag-usbong sa pagkadepleto ng mga yaman ng ginto. Noong 1917, napagpasyahan na buwagin ang riles at noong dekada 1930, may sunog na sumiklab na nagwasak sa karamihan ng bayan. Sa pagtatapos ng ika-20 siglo, itinalaga ang bayan bilang isang historic park. Inayos ang natitirang mga gusali upang ang mga turista ay makaranas ng atmosphere ng Wild West. Noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo ay ito ang kanilang ginawa. Ngayon, dahil sa magandang video
ng mga tagagawa ng video na sina Russell Brown at Aaron Grimes na may kasamang GoPro-equipped drone. Ang lahat ay maaaring makita ang mga tanawin ng American ghost town na ito. Ang sinkhole na kilala rin bilang void o collapse ay malalim na butas sa lupa na nabubuo dahil sa gawain ng tao o natural na mga pangyayari. Malalakas na pag-ulan, tagtuyot, pagkulaps ng mga lumang mina, mga alulod at maraming ibang mga salik ay nagdudulot ng pagkabuo ng mga puwang sa lupa. Grabe May iba't ibang hugis at diametro ang mga Nakakatakot yan, sinkhole. Maaring mangyari ito sa mga karagatan at dagat, sa mga bundok at disyerto at kadalasang napupuno ng tubig, ngunit maaari ring mapuno ng lava. Ang pinakamalalim na sinkhole sa mundo ay kilala bilang Dragon's Hole na matatagpuan sa South China Sea na may lalim na higit 300 meters. Wow. Ang Darpa Crater sa Karakum Desert ay tinatawag na Gateway to Hell dahil ito ay nag-aalab ng ilang dekada. Ang mga natural na mga pangyayaring ito ay medyo mapanganib. Yamang ang proseso ay nagaganap sa ilalim ng lupa at hindi sigurado kung aling bahagi ng lupa sa paligid ng isang nabuo ng sinkhole ang susunod na magigiba, kahit hindi ligtas na maging malapit sa mga sinkholes. Gayunpaman, dahil sa tulong ng mga drones, posible na hindi lamang kunan ng magandang litrato ang mga pasilidad na ito, kundi makita rin ang mga nilalaman nito. Ginagamit ng mga scientifico ang mga industrial drone na may multi-spectral camera para sa geological na pagsasaliksik ng mga sinkhole. At tunay ang mga kaibigan, ang mga drones ay nagpapahiwatig na talagang napaka-advance na ng ating technology. Ngunit alam nyo ba na ang ating Panginoong Diyos ay tumitingin sa ating lahat at nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa? Kaya naman pinabanggit sa Psalms 121 verse 5 to 8, ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan pa man. Hindi kailangan ng drones ng ating Panginoong Diyos, mga tol. Lagi lang siya nakamasid sa araw at gabi. Diba? Alam niya kung ano yung laman ng ating mga puso. Alam niya kung ano yung ating mga pangangailangan. Di mo pa hinihiling, binibigay na niya. Ganun siya kabuti para sa lahat, mga tol, no? Pero balik tayo ulit dito sa drone. No, so sobrang layo na talaga rin ng narating ng ating teknolohiya sa mabilis na panahon, mga tol. Imagine mo from 1990 na lang, 'di ba? Sisimula pa lang tayo sa pager, 'di ba? Ngayon, mga tol, may kanya-kanya na tayong cellphone, touch screen, 'di ba? Matindi na. Nakakapagpalipad tayo ng camera, nakikita natin at ibang bahagi na gusto nating mapuntahan, makuhanan, 'di ba? So sobra talagang napakalayo na rin ang narating ng teknolohiya ng tao, mga tol. Pero ang lahat ng to, syempre, mga tol, ay biyaya sa ating lahat. Biyaya sa ating lahat yan ng Panginoong Diyos. Kaya talagang dapat natin ipagpasalamat yan sa Kanya. Alright? So maraming salamat sa inyong panonood. Anong masasabi ninyo? Ano magiging komento ninyo dito sa mga nakukuhanan ng drone? Ako gusto ko rin magkaroon ng drone eh. Kasi hindi ko pa alam kung saan ko siya masyadong gagamitin. Alright? So maraming salamat, mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.